Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo. Gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan, paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig, hindi sa puso ito bumubukal. Pagpuri at pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng mga tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagwawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimbabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpaimbabaw. Sabihin nyo nga po, ito ang tawag ni Jesus sa mga Pariseo at eskriba na sumuway sa kanyang mga alagad nang makita silang hindi naguhugas ng kamay sa paraang itinuro sa kanila ng mga ninuno. Ulitin ko po, paraang tinuro ng mga ninuno. Noon kasi, merong sinusunod na paraan ng paghuhugas ng kamay.
May paraan din ng paghuhugas ng galing sa palengke. Sabi nga, hindi sila kumakain ng hindi hinuhugasan ang pagkain na galing sa palengke. Hindi tulad natin, no? Kahit sa palengke pa lang, kinakain na. No? Meron ba kayong alam na ganon? Hello? No? Di ba? Pag nakakita ka ng ubas, di ba? Patikim nga ako. Matamis ba ito? Kukurutin mo na agad, di ba? Hindi mo man lang hinugasan, anong ginawa mo? Pinunas mo lang sa damit. No? Kakainin mo na. Naku. Pagsasabihan ka ng mga Pariseo at Eskriba, no? Meron kasi silang paraan ng paghuhugas ng inuman, ng saro, ng sisidlan, tanso, at maging kanilang higaan. Merong paraan. Ganyan kamitikuloso pagdating sa paglilinis ang mga Hudyo. Mitikuloso, merong tamang paraan. Ngunit, gaya nga ng sinabi ni Jesus, mapagpaimbabaw. Sabihin nyo nga ulit. Sa totoo lang, wala namang sinusuway na batas ang mga alagad ni Jesus. Kasi itong paraan ng paghuhugas, hindi naman yan batas. Minanang turo mula sa ninuno. Hindi yan batas. Minana lang. Tradisyon lang. Kaya nga ang sabi ni Jesus, mapagpaimbabaw. Mula sa salitang ibabaw, sa Ingles, surface. Alam niyo ibig sabihin nun, di ba? Surface. Ibabaw lang, no? Ganyan, di ba? Surface ng mesa. Ibabaw ng mesa. Ganyan ang pinapakitang paglilinis ng mga Hudyo. Wala sa kalooban, kundi sa ibabaw. Puro panlabas at hindi panloob. Kaya nga, mapagpaimbabaw. Nagets niyo yun? Sa bagay, kaya nga, ang dali manghusga ng mga Pariseo at Eskriba ay dahil ibabaw o panlabas lang ang kanilang nakikita. At kailanman, hindi nila nakita ang kalooban ng mga tao. Kung kaya't, masasabi nating mababaw ang mga Pariseo at Eskriba at walang lalim. Di ba ganon? Kapag ang tao nanguhusga lang ng panlabas, ay masungit yan. Ay ano yan? No? Mayabang yan. Ay ganyan yan. No? Mababaw. Bakit? Hindi mo abot ang kalooban. Alam nyo, meron akong kaibigan sa seminaryo. No? Nung una, hindi siya madalas nilalapitan ng iba. No? Nung bago pa lang sa seminaryo, walang gustong tumabi sa kainan. No? Isang senyales yan na ayaw kang kaibigan ng ibang seminarista kapag kakain na at ang mga kasama mo kumakain, staff. No? Si mga seminarista, umiiwas. No? Di ba ganon? Pag hindi mo type yung kasalo mo, hindi mo tatabihan. Tama? Hindi mo kakausapin. Natatakot ka, nagtatago ka. Kasi hindi mo gusto. Hindi mo kasundo. Karamihan sa mga seminarista, no, magiliw yan. Palakaibigan yan. Pero, pagdating doon sa kaibigan ko, kabaliktaran. Kasi yung kaibigan ko, palasita. Stricto, no? Kabago-bago sa seminarista, no? Kabago-bago sa seminaryo, no? Stricto. Kaya ang tingin ng lahat, salbahe, masungit. Pero nung makausap ko naman siya at nakipagkwentuhan ako, doon ko nakilala na malalim pala siyang tao. Nakita ko ang pinanggagalingan niya, no? Bakit siya stricto? Bakit niya gusto lagi tama? Bakit lagi niya gusto maganda, mabuti? Bakit hindi siya natatakot pagsabihan ng mga tao? Nahusgahan lang siya sa panlabas at hindi sa kanyang kalooban.
Kahit naman ako, noon, para bang iniisip ko, ano bang klaseng tao ito? At nakita ko, ang babaw ko para manghusga kahit hindi ko siya kilala. Malalim siya dahil mas inuunawa niya ang iba, lalo na yung pagtrato sa kanya. Tinanong ko, no, hindi ka ba nasasaktan? Hindi ka ba na ayaw ka ng mga tao? Sinasabi niya, hindi. Kasi wala naman akong problema. Sila, baka meron. Di ba? Ganun yung malalim na tao. Di ba? At parang ang mga Hudyo at Pariseo, mababaw ang pagsunod dahil ibabaw lang ang kanilang sinusunod. Paglilinis, pero kung makapanghusga, wagas. Kasi ang nakikita lang, panlabas. Samantala, sa ating unang pagbasa, si Haring Solomon, ipinakita niya ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng pagtatayo ng templo. Madali kasi magpatayo ng templo, lalo na siya'y hari. Di ba ganon? Madali magbigay, madali mag-donate, madali magpatayo ng templo. Pero kung pagpaimbabaw lang yan, o kung pagpapaimbabaw lang yan at walang lalim, walang pananampalataya, wala rin niyang silbi. Madali magpatayo ng templo, pero ang sundin ng utos ng Diyos, ang manampalataya sa Diyos, yun ang mahirap. At yan ang naipakita ni Haring Solomon. Hindi lang pagpapaimbabaw, kundi malalim na pananampalataya. Madali magsimba. Pero pag nasa loob ka ng simbahan at tulog ka, ay, walang lalalim na pananampalataya. Tama? Madali pumasok sa eskwela. May baon ka pa eh. Di ba? Pero yung mag-aral, yun ang mahirap. Kaya ang bata, hindi lumalalim kasi pumapasok lang, pagpapaimbabaw lang. Mukhang estudyante, pero hindi nag-aaral, kaya walang lalim. Hindi lumalalim. Kaya magtataka ka, no? Ang daming graduate, ang daming nakapagtapos, pero walang lalim. Bakit? Kasi surface lang. Ibabaw lang. Hindi lumalim. Itong hamon sa atin na mga pagbasa sa araw na ito, suriin ang ating mga ginagawa ng malalim. Ang ating bang pagsisimba, merong lalim? O meron lang tayong hinihiling? O nakasanayan mo na lang? Ang ating bang pagdilingkod, nagbibigay ng lalim sa atin? O meron lang tayong ibang layunin, no? Self-interest. Maraming ganyan, no? Yung nagbibigay tulong sa simbahan, akala mo, wow, ang bait, wow. Pero meron palang sariling interest. No? Tumulong, pero yung pala, no? Sa susunod na eleksyon, tatakbo. Yung palang gusto, publicity. No? Magandang tignan. Yung ating bang ginagawa ay pagpapaimbabaw o merong lalim sa ating kalooban. Mga kapatid, ang pagpapaimbabaw ay pagtuon sa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Kaya't may tuturing silang mababaw. Dahil ang taong malalim, hindi sa ibabaw nakatingin, kundi kayang abutin ang hindi abot ng matang tanawin. Amen? Amen.